Nahaharap ngayon sa disbarment case ang dalawang abogado, isang congressman at isang abogado, dahil ito sa naging pahayag nila laban sa isang actress na kilala ninyo, si actress Ann Curtis. Ang tinutukoy natin rito ay itong nangyari noong March 3, 2026. Doon sa isang pagkakataon sa House Committee hearing ng Committee on Justice, ukol ito sa pagtalakay noon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi natin na congressman ay itong si Congressman Bong Suntay ng 4th District ng Quezon City. Ang buo niyang pangalan ay Congressman Jesus Bong Suntay, congressman ng 4th District sa Quezon City. Ang isang abogado naman ay si Attorney Ferdinand Topacio, na abogado ng mga Duterte at ang mga allied politicians ng mga Duterte. Siya lagi ang abogado niyan. Si Attorney Ferdinand Topacio na minsan ay na-interview, minsan ay nasa party, nagsasayaw-sayaw, nakikita niyo na nagtitiktok. Pareho silang abogado. Si Congressman Bong Suntay at si Ferdinand Topacio, parehong abogado yan. Kaya sila ngayon ay nahaharap sa disbarment case. Bakit daw? O ito yan. Noong March 3, 2026 ay nagkaroon nga ng pahayag itong si Congressman Bong Suntay. Ano ang kanyang naging pahayag noon? Ito yan. Quote-unquote ito. Sabi ni Congressman Bong Suntay, sinabi niya ito habang nakaharap sila doon sa committee hearing, doon sa Kongreso. At ganito ang linyada ng kanyang mga sinabi. Quote-unquote. Minsan, nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang ano ang pwedeng mangyari. Pero syempre, hanggang imagination lang iyon. Unquote. Yon ang sinabi ni Congressman Bong Suntay. At nang lumabas ang kanyang pahayag na yan, ay nag-react ang mga kampo naman mula kay Ann Curtis. Nag-react si Ann Curtis, siyempre, actress na si Ann Curtis, si kapatid niya siguro ito, si Jasmine Curtis Smith, at ang isang congresswoman na kasali doon sa committee na si Congresswoman Sara Ilago. At ang mga pahayag na ito ay nakita na sexist, paglabag ito para sa mga kababaihan na mga pahayag. Hindi ko lang maalala masyado kung ano ang naging partisipasyon dito ni Attorney Ferdinand Topacio, kung bakit siya nasama sa kaso na disbarment. Pero maalala ko, meron din siya mga pahayag sa media during the interviews na parang katunog rin ng sinasabi ni Attorney John Suntay, ni Attorney Bong Suntay, na siyang unang nireklamo. Kaya itong dalawa ay kinasuhan at sila ngayon ay naharap sa disbarment case. Ang pinakabagong balita, sila ay binabaan ng order ng Supreme Court. Sila ay binabaan ng show cause order, kung saan silang dalawa ay pinagpapaliwanag ng Supreme Court kung bakit sila hindi dapat madisbar o hindi dapat matanggalan ng kanilang lisensya pagka-abogado. Yun ngayon ang kanilang dapat ipaliwanag sa Supreme Court, dahil ang kasong ito laban kay Congressman Bong Suntay na isang lawyer at Attorney Ferdinand Topacio ay ikinukonsidera ng Supreme Court
na isa ng full disbarment na kaso. Nako, matindi ito at mukhang may paglalagyan itong dalawang abogado na ito. Alam nyo, mabigat itong kasong ito. So, kailangan makumbinsi ng dalawang ito, ni Attorney Suntay at ni Attorney Ferdinand Topacio, ang Supreme Court, kung bakit hindi sila dapat tanggalin bilang mga abogado o hindi sila dapat tanggalan ng lisensya bilang mga abogado. Ngayon, kung sakaling sila ay malas-malasin at hindi makontento, hindi makumbinsi ang Supreme Court sa kailang paliwanag, ay malamang sa malapit, ang dalawang ito ay madidisbar o matatanggal ang kanilang pagkaabogado. Pag nangyari iyon na sila ay matanggalan ng pagkaabogado, napakalaking problema yan. Unang-una, si Congressman Bong Suntay. Di bali matanggal siguro siya sa pagkaabogado, pero magpapatuloy naman niya pagka-congressman. Ang problema dito ay yung kay Attorney Ferdinand Topacio. Kung siya ay matanggalan ng pagkaabogado, maghahanap na siya ng ibang hanap buhay. Kasi sa ngayon, ang hanap buhay niya ay tumanggap ng mga kliyente na may kaso bilang isang abogado. Ngayon, pagka siya ay minalas at natanggalan siya ng lisensya bilang abogado, hindi na siya pwedeng mag-abogado sa kung sinong may mga kaso. So, kailangan na niyang maghanap ng ibang pangkabuhayan. Ito ang isa sa mga balita na susundan natin at i-update sa inyo dahil ito ay may kinalaman sa mga public figures, sa mga public official at maging lesson na rin sa ating iba pang mga kababayan na hindi dapat ganun-ganun lang na tayo magsasalita ng kung ano-ano laban sa kapwa natin mga tao sa mundong ito. Matuto tayong mamuhay nang wala tayong piniperwisyo at wala tayong inaagrabyado na mga kapwa-tao dito sa napakagandang mundong ito na ating tinitirahan. Tini, tini,